Dating po sa mga drilled holes ay napakarami pong mga ginawa ang mga Japanese Imperial Army bilang palatandaan ng mga kayamanang kanilang itinago, ibinaon sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas. At ang atin pong ibabahagi sa inyo ngayon ay tungkol po dito sa dalawang drilled holes, dalawang dot na nakaukit sa mga bato. Ano nga ba ang ibig sabihin nito kapag nakakita tayo ng mga ganitong klasing marker ng Yamashita Treasure? Kaya tutok po kayo, panuorin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito sapagkat napakahalaga po ito para po sa Yamashita Treasure Hunting. Facts to our side. Magandang araw po sa kanilang lahat. Welcome back again sa aking channel, Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic na ating pong pag-uusapan ngayon tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. At ito nga po ay tungkol dito sa mga drilled holes na dalawa lang, no? Malaki man ito, malihit, basta't butas na nakaukit sa mga bato. No, ito po ang ating pag-uusapan kung ano po ang pinaka pwede nitong kahulugan ayon po sa Yamashita Treasure Code. Pero bago natin pag-uusapan ito, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, bashers, haters, no, sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking mga videos. Sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload, no. Paki-follow na rin po ang aking Facebook page, no, Yusuf Yamato po, no? So medyo matagal po tayong no, na hindi nakapag-vlog sapagkat masungit ang panahon, no? Masama ang panahon. Kaya ngayon ay nakapag-vlog tayo kasi medyo gumanda ang panahon. So patuloy tayo sa pagbabahagi po ng mga kaunting idea tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. At ito nga po ay tungkol dito sa mga drilled holes, no? Napakaraming mga ginawa ang mga Japanese Imperial Army ng iba't ibang klaseng butas, no, sa mga bato, no? Binarinahan ang mga bato, inukitan ang mga bato, tinuldukan ang mga bato ng iba't ibang itsura, iba't ibang piraso, iba't ibang numbers, no, iba't ibang bilang ng dots o drilled holes, marami. So ang ating ang pinakatumbok na pag-uusapan ay tungkol dito sa dalawa lang, no, na drilled holes. Itong ating bibigyan ng kahulugan, no, kung nasaan ang posibleng target ng Yamashita Treasure. So ang mga Hapon ay ginawa nila ang mga drilled holes, butas sa mga bato bilang isang palatandaan ng kayamanan, no? Mayroong naka-triangles, nakalinya, no? Mayroong isa lang at mayroong dalawa. At mayroon naman ginawa nilang puzzle ang mga dot, no? Napakarami. Mayroong mga X na may dot, no? Combinations at mga heart shapes na may dots. So ang mga dots ay naglalarawan ng treasure deposits o buried treasures na nasa lugar. Subalit, nagkakaroon ito ng ibang kahulugan kapag nag-iiba-iba ang mga plaster niya, no? Mayroong magkasunod, nakalinya, at mayroong naka-triangles, at mayroon namang iba na dalawa lang na sunod-sunod na nakaukit sa mga bato, no? Na itatak sa mga bato, binarinahan ang mga bato. So ang atin pong ibibigay na kahulugan ay ayon po ito
Mula po ito sa Yamashita Treasure Code, no? Mula ito sa kahulugan na mismong nasa kudigo ng mga Hapon, no? Japanese Imperial Army. So ang mga drilled holes nga, no? Ulitin ko, ay isang simbolo o isa pong tanda ng Yamashita Treasure, buried treasures, no? Ibig sabihin may binaon na kayamanan. Siguraduhin lamang natin na itong mga butas na ito ay gawa talaga ng mga Japanese Imperial Army, no? Gawa talaga ng kamay ng tao. Hindi yung nakakita tayo ng butas, no? Na ito naman ay nature lang, kasi marami ding butas ng kalikasan, no? Ginawa ng kalikasan. Paano ba natin masisiguradong ito talaga ay butas ng mga kamay ng tao? So ang mga butas ng mga Japanese Imperial Army ay maganda ang pagkagawa, at ang iba dito ay hugis puso, no? Ang mga butas na maliliit at mga squares, may mga circles, yan po ay may mga meaning. Kaya naman nahihirapan ang mga kababayan natin o mga treasure hunters na basahin o alamin ang mga drilled holes, no? Sapagkat magulo ang ibang mga drilled holes na itinatak sa mga bato, no? Minsan marami, napakarami, no? Pero isa lang ang tumbok nun. Buried treasures lang ang ibig sabihin nun. Pinagulo lang ang ating mga isipan. So may mga sign ito na kasama sa paligid, kagaya ng mga hugis puso, mga pagong, no? Triangles, mga rectangulars, na kung saan sign ito ng mga gold bars, no? Mga kahon na itinago ng mga Japanese Imperial Army. So kung ang butas ay nangangahulugang buried Yamashita Treasure, ang dalawang butas ay nagsasabing mayroong Yamashita Treasure na kung saan ibinaon sa lugar na nasa mga may malalaking bato na 2 meters, no? Yan po ay ayon sa Yamashita Treasure Code. Dat na dalawa na magkasunod, drilled holes na dalawa na magkasunod, 2 meters, no? Big rocks. At kapag nakita naman natin ito sa ilalim, no? Na kung saan nakalagay sa bato, no? At yung bato ay parang purmang letter C or letter D, no? Ibig sabihin 2 meters under, no? Ito ay naglalarawan ng laki ng bato at lalim na 2 meters, no? 2 meters yung laki ng bato na pinaglagyan o sign na kung saan doon natin makikita ang iba pang markers na kung saan susundan sa ilalim, no? Hindi ibig sabihin na automatic nandoon na ang Yamashita Treasure. Ito ay palatandaan lamang na doon natin susundan ang posibleng pinaglagyan ng Yamashita Treasure, no? Nandoon yung mga markers na mga arrowhead, mga hugis puso, no? Na nagtuturo ng direksyon kung nasaan ang puntarya ng tunnel na kanilang ginawa sa ilalim. So ganun kalupit. 2 meters big rock, 2 meters down, no? Ang mga drilled holes, kapag ito ay makikita natin sa ilalim, no? Ang mga drilled holes. Naglalarawan din ito ng dalawang bato na magkasunod, no? Na malalaki. Ang dalawang butas ay nagsasabing mayroong ipinapahanap na dalawang batong magkasunod na ganun ang style o posisyon ng pagkalagay, or dalawang punong kahoy na magkasunod, at doon hahanapin ang Yamashita Treasure. Doon maghahanap ng iba pang markers, doon mismo sa tinutukoy o sinasabing dalawang bato na magkatabi, no? Ayon doon sa dalawang drilled holes ay nagsasabi siyang mayroon siyang ipinapahanap na dalawang batong magkatabi, nandoon ang buried Yamashita Treasure. Ang mga drilled holes ay naglalarawan ng buried treasures, at yung mga tuldok ay naglalarawan naman ng distansya
laki, no? At yung ipinapahanap niyang ganun ang style o posisyon ng pagkalagay ng mga markers. So kung ang dalawang drilled holes na yan ay naglalarawan ng dalawang bato na magkasunod o dalawang punong kahoy, ayon sa Yamashita Treasure Code, sa gitna ng dalawang bato o dalawang punong kahoy ay nandoon ang digging spot. Nandoon ang Yamashita Treasure, nandoon ang sentro sa paghuhukayan. Yan po ang atin pong maiambag sa inyo, no? Na pinakamalapit nitong meaning. So sa lalim naman, ito po ay hindi natin alam. Depende po ito sa mga markers, sign na nakalagay sa ilalim, sapagkat kapag ito ay maliliit o maliliit lamang ang nakabaon na Yamashita Treasure, hindi ito ganun kalalim. At kapag ito naman ay malaki, ito ay siguradong mahirap kunin, malalim. O kung hindi naman malalim, malayo ang gapang. Dalawa kasi ang style ng mga Hapon. Mayroong malalim na sinking at mayroon namang mababaw pero malayo bago matagpuan mula sa mga sign, markers o tanda ng Yamashita Treasure. Ganon kalupit ang paghahanap ng itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Sana po ay malinaw po, no, kung ano po ang kahulugan ng dalawang drill holes na yon na atin pong nasabi kanina o nabanggit kanina. Nakatulong ito sa ilan po sa ating mga kababayang Yamashita Treasure Hunter. Hanggang sa sunod po, no, sana po ay nag-enjoy kayo dito po sa atin pong naibahagi naman sa inyo ngayong topic, no, na napakaganda. At kung mayroon po kayong maidagdag, mayroon po kayong maikoreksyon, paki-comments na lamang po sa ibaba sa atin pong comment section. At kung mayroon po tayong pagkakamali, tayo po ay nahingi sa inyo ng paumanin at tumatanggap po tayo ng koreksyon sapagkat tayo po ay hindi perpekto. Tayo po ay likas na nagkamali. Tao lamang. So hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po ulit. Ito po ang inyong ka-treasure hunter na sasabing kapag tayo po ay naghahanap, Jack, na tayo po ay makakahanap.